Subalit bigla ako napatayo sa kama nang makita ko may katabi akong malaking kobra at ito'y hugis. Ari. Selena, saan ka pupunta? Tanong sa akin ng kobra. Bigla naman ako nangilabot dahil tumawa pa ito na tila tuwang-tuwa sa akin na natatakot ako sa kanya. Huwag kang lalapit sa akin. Malakas na sigaw ko sa kobrang ito. Nandiyan na ako, Selena. Sabay buka ng bibig nitong malaki at balak akong sakmalin. Napatili ako ng pagkalakas-lakas. Aray! Daing ko sa sakit ng aking balakang. Mabilis ko din hinawakan ito. Pagbulat ng aking mga mata ay nakita ko na sa ibaba na ako ng kama. Diyos ko po, at panaginip lang pala na may kobrang ari. Nakausap ako. Kala ko'y tunay nang kakainin ako ng malaking kobra. Nagmamadali na lamang akong tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama. Bakit kaya ako nahulog? Ang laki-laki ng kama. Hindi tuloy maipinta ang mukha ko dahil masakit ang aking balakang. Tangka sana akong hihiga sa kama nang makita ko ang papel sa ibabaw ng unan. Dali-dali ko itong kinuha para basahin ang nakasulat. Selena, magsisimula na ang pustahan natin. Tsakin mo lang na hindi kita mahalikan dahil ang 2 milyong piso mo ay magiging bato lang. Malakas na pagkakabasa ko sa sulat sa akin ni Miranda. Ngumisi ako. Lahat gagawin ko para iwasan ang lalaki upang hindi nito matuloy ang plano sa akin. Hindi ko hahayaan na maging bato ang 2 milyong piso. May ngiti tuloy na lumabas sa akin labi dahil marami na kaagad ang pumapasok sa utak ko ng mga bibilihin sa 2 milyong makukuha kay Miranda. Kahit masakit ang aking balakang ay pinilit kong tumayo mula sa kama para pumunta sa loob ng banyo upang maligo. Kahit naliligo ako ay maganda pa rin ang ngiti ko at talaga namang sobrang saya ko dahil magkakaroon ako ng 2 milyong piso na wala man lang kahirap-hirap. Nang makaligo at makapagbihis ay agad kong kinuha ang packing tape na nakita ko at ito ang inilagay ko sa aking labi. Hindi ako magpapahalik sa lalaking iyon kahit anong mangyari. Nang malagyan ko na ng packing tape ang aking bibig ay agad na ako lumabas para kumain. Teka, paano pala ako kakain kung may takip ang aking bibig? Bigla ko tuloy natapik ang aking noo. Ma'am Selena, ano pong nangyari sa inyo? Bakit may packing tape ang bibig mo? Nagtatakang tanong sa akin ni Ate Belen. Magkakasunod lang akong umiling hanggang sa lampasan ko na lamang ito para pumunta sa kusina. Subalit hindi pa ako nakakarating sa kusina ay narinig ko na agad ang boses ni Miranda. Nasa likuran ko ito. Kumakain ka ba ng chocolate, Selena? Narinig kong tanong ni Miranda mula sa likuran ko. Magkakasunod tuloy akong umiling ng ulo at muling humakbang papalayo sa lalaki. Ngunit ramdam kong nakasunod sa akin si Miranda. Pero hindi ko ito pinansin at nagtuloy-tuloy na akong pumunta sa aking pakay. Pero sadyang makulit ang lalaki. Bibigyan kita ng another 1 milyon, Selena. Basta ba samahan mo ako magpunta sa bar mamayang gabi? Bigla akong napahinto sa paglalakad ko. Sabay tingin sa lalaki at walang habas ko rin inalis ang packing tape sa aking bibig. Ibigay mo muna ang 1 milyong pera upang makatiyak akong totoo ang sinasabi mo, Sir Devin. Okay, puntahan mo ako sa kwarto ko, Selena. At doon mo makikita ang 1 milyon. Wika nito sa akin. Pagkatapos ay agad itong tumalikod para iwan ako. Nasundan ko na lamang ng tingin ng lalaki habang papalayo sa akin. Ngunit may nakapaskil sa aking labi na magandang ngiti. Another 1 milyon ulit. Dahil sa katuwaan ay nagmamadali ako lumabas ng kabahayan. Nawala kasi ang gutom ko nang marinig ko ang 1 milyon ulit. Bale magiging 3 milyon na ang pera ko. Nang makalabas ng bahay ay naglakad ako papunta sa swimming pool na ang tingin ko dati ay fish pond. Subalit bigla ako napahinto sa paglalakad nang marinig ko ang boses ng isang babae na nagwawala sa labas ng gate. Dali-dali tuloy akong pumunta sa harap ng gate upang tingnan ko sino ang nagwawala doon. Napataas na lamang ang kilay ko nang tuluyan ko makita si Pamela. Inaawat ito ng mga security guard na hindi pumasok dito sa loob ng bahay. Kaya pala bukas ang gate dahil may malatigre ang dumating. Bigla din itong napatingin sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Isang nakakalokong ngisi tuloy ang binigay ko dito na lalong ikinainis ni Pamela. Ikaw! Dahil sa'yo, kaya iniwan ako ni Devin. Galit na sigaw ng babae. Siguro kung hindi ito hawak ng mga security guard ay baka nasakal na ako ng babae. Aba, kasalanan ko bang
Masarap ako. Miss Pamela? Nalilisik ang mga mata ni Pamela habang nakatingin sa akin. Kulang na lamang ay sipayin ako nito papunta kay San Pedro. Ngunit hindi ako magpapatalo sa babaeng ito. Kahit mahirap lang ako ay hindi nila ako pwedeng apak-apakan o basta apihin. Lalaban kaya ako hanggang sa may hininga. Napakabastos ng bibig mo. Mapang-uyam na sabi ni Pamela sa akin. Malakas naman akong tumawa. Ang sarap kasi nitong asarin. Masyado lang kasing madumi ang utak mo. Iba naman ang ibig ko sabihin. Sabay ngisi kong muli kay Pamela. Kitang-kita ko naman ang pagkuyom ng mga kamao ng babae. Ngunit nagkibit balikat lamang ako hanggang sa muling umatake ang aking bibig na pasaway. Teka nga muna, ano pa bang habol mo kay Cobra? Ayaw na nga sa'yo. Maghanap ka na lang ng lalaking butiki at baka sakaling magustuhan ka. At ikaw naman ang habulin, Miss Pamela 1. Mapang-asar na sabi ko sa babae. Kaya ayun, lalong nagalit sa akin si Pamela. Bitiwan niyo nga ako at magtutuos kami ng babaeng yan. Malakas na sigaw ni Pamela at patuloy pa rin sa pagwawala mula sa pagkakahawak sa kanya ng mga security guard ni Miranda. Sige na, bitawan niyo na ang babaeng iyan at pagbibigyan ko siya upang makatikim siya ng hindi niya pa natitikman. Nakataas ang kilay ko nang sabihin ko iyon. Pero Ma'am Selena, baka po magalit si Boss Devin. Hindi yun magagalit kung wala magsusumbong sa inyo. Mahinang sabi ko sa security guard. Nakita ko nagtinginan ang mga security guard at mukhang tutol sila sa aking plano. Ngunit sinabi kong huwag akong alalahanin at kayang-kaya kong aking sarili. Maya-maya pa'y tuluyan na nga nilang binitawan ang babaeng mukhang bruha. Umisi pa nga ito sa akin at tila tuwang-tuwa pa. Akala siguro nito'y magpapatalo ako sa kanya. Sinabihan din na Pamela ang mga security guard na huwag kaming aawatin sa laban naming dalawa. Aba, yun ang akala niya. Ako yata si Selena Corpus, ang babaeng walang inaatrasang laban. Kahit sa sabungan pa ako ilaban, basta malaki ang premyo sa akin, magkakasundo kami. Titiyakin kong luluhod ka sa aking harapan, Selena. Malakas na sigaw ni Pamela. Pagkatapos ay mabilis na itong sumugod papalapit sa akin at balak ako sa bunutan ng babaeng bruha. Ngunit hindi ko hayaang mangyari iyon. Mabilis akong yumuko sa baykuhan ng sapin ko sa aking paa. Mabilis ko rin itinaas ang aking kamay na may hawak na tsinelas at walang habas na pinaghampas ko sa mukha si Pamela. Hindi ko ito tinantanan sa paghampas sa mukha niya at wala akong pakialam kung pati bibig ng babae ay malagyan ng alikabok na nanggaling sa aking mukha. Ito ang unang humamon sa akin. Wes, pagbibigyan ko lang ito. Ano, lalaban ka pa ha? Pasigaw na tanong ko sa babae at mas lalong pinagbuti ko ang paghampas dito. Hindi naman ito makapalag o makaganti sa akin lalo at nakapikit ang mga mata nito para hindi siguro malagyan ng dumi ang mga mata. Selena! Narinig kong malakas na sigaw ni Miranda. Naramdaman ko ring hinawakan ako sa aking bewang at mabilis na inilayo kay Pamela. Davin! Mabuti na lang at dumating ka dahil gusto kong patayin ang babaeng iyan. Sumbong ni Pamela sa lalaki. Pumasok ka na sa loob ng bahay, Selena. Maring utos ng lalaki sa akin ngunit ramdam ko ang galit nito. Umirap na lamang ako sa hangin, sabay talikod sa kanila. Malakas ko rin ibinagsak ang gate. Pasara. Selena, I'm warning you. Pagbabanta ng lalaki sa akin ngunit hindi ko ito pinansin at ubod lakas pa nga na sinipa ang pinto ng gate. Gusto ko tuloy matawa dahil narinig ko na namang sinambit ni Miranda ang pangalan ko. Gusto ko pa sanang ilak ang gate para hindi makapasok si Miranda ngunit baka palayasin na ako nito sa bahay niya. Pumasok na lang ako sa aking kwarto. Ayoko munang makita ang mukha ng lalaking iyon. Ang nakakainis lang ay mas kinakampihan pa ni Miranda si Pamela na iyon. Ito naman ang may kasalanan ng lahat. Lumaban lang ako. At para mawala ang init ng aking ulo ay sa loob ng banyo ako nagpunta para maligo upang mawala ang inis ko sa lalaki. Isa-isa kong inalis ang lahat ng kasuotan sa aking katawan at mabilis akong tumapat sa ilalim ng shower. Agad kong naramdaman ang paglapat ng malamig na tubig sa aking katawan. Medyo nawala ang pagkabadrip ko sa lalaking pusit. Ngunit kay bruha ay kumukulo pa rin ang dugo ko. Nagdaan ng halos 1 oras at doon lang ako nakatapos maligo. Ngunit hindi kaagad ako nagbihis at tanging tuwalya lang ang nakalagay sa buong katawan ko. Lumapit ako sa harap ng malaking salamin at tiningnan ang aking buong katawan. May magandang ngiting nakapaskil sa aking labi. Mabilis kong kinuha ang suklay pagkatapos ay ito ang ginawa kong microphone at
nagsimulang kumanta upang matanggal ang stress ko. Nakakunot ang aking noo habang nakatingin kay Pamela na umiiyak ngunit walang luha sa mga mata nito. Devin, hindi mo ba ako papapasukin sa loob ng bahay mo? Kanina pa ako nakatayo rito tapos binugbog pa ako ng babaeng yun. No, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob ng bahay ko, Pamela. Simula nang ginago mo ako noon ay hindi ka na makakapasok sa pamamahay ko. Sabay talikod ko sa babae. Ipakukulong ko ang babaeng yun dahil sa pananakit niya sa akin. Pasigaw na pagbabanta ni Pamela sa akin. Baka mapahiya ka lang, Pamela. Remember, punong-puno ng CCTV camera ang loob at labas ng bahay kaya alam ko kung sino sa inyong dalawang nauna. Mariing sabi ko sa babae. Hindi ko na hinintay na magsalita ito at tuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng bahay. Wala naman ako naramdaman pagmamahal kay Pamela. Kaya nga pabor sa akin na mahuli ko ito na may kasamang lalaki sa kondo nito kaya madali ko lang nahiwalayan ang babae. Si dad lang naman na may gusto na ligawan ko ang anak ng kumpadre niya. Kaya sinunod ko na lamang ito. Ngunit nang malaman ng daddy ko ang ginawa ni Pamela na panggagago sa akin ay galit na galit ito sa babae. Para sa akin ay hindi iyon big deal. Ang nakakainis lang ngayon ay panay pa rin ang habol ng babae sa akin. Saan kaya ito kumukuha ng lakas ng loob na makipagkita sa akin o patuloy pa rin sa pagsunod sa akin? Magkakasunod na lamang akong umiling hanggang sa magdesisyon akong pumunta sa kwarto ni Selena. Mukhang nagalit ang babae dahil akala nito ay mas kinampihan ko sa Pamela. Napangiti na lamang ako. Bigla naman ako napahinto sa paglalakad nang mag-ring ang cellphone ko. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at nakita kong si Jessica ang tumatawag sa akin. Kuya Devin, pupunta ako sa bahay mo ngayon. Hihiramin ko muna si Selena. Ipapasyal ko siya sa buong Maynila. Wika ni Jessica mula sa kabilang linya. Hindi pwede. May pupuntahan kami. Bukas ka na lang pumunta dito para isama siya sa pamamasyal mo, Jessica. Pero Kuya Devin, wala nang pero-pero, Jessica. Sabay off ko ng aking cellphone. Iiling-iling na lamang ako na muling nagpatuloy sa paglalakad. Agad akong sumakay ng elevator. Pagdating sa harap ng pinto ng silid ni Selena ay maingat kong binuksan ito. Ngunit tumambad agad sa tenga ko ang boses nitong umaalingaw-ngaw. Nahaplos ko tuloy ang aking batok nang makita ko ang mga pinagagagawa ng babae. Gusto ko ring matawa sa dalaga. Feeling nagko-concert yata ito. Tapos ang ginawang microphone ay ang suklay habang kumakanta ng halik ng Aegis. Hindi naman ngayon kabilugan ng buwan na. Bakit kaya nagwawala ang babaeng ito? Sa ngayon ay hindi pa ako nakikita ni Selena. Lalo't nag-iingay pa ito. Sumasayaw din ang babae habang nakatapis pa ng tuwalya ang katawan nito. Pinaikot-ikot din ng babae ang ulo nito at muli na namang bumirit ng walang katapusang halik. Halos lumabas yata ang lated ni Selena sa pagkanta. Yo! Yeah! Rock and roll! Sigaw pa ng babae. Pabasta na lang din itong nahiga sa kama. Nalipasan ka ba ng pagkain, Selena? Mabilis akong napabangon mula sa pagkakahiga ko nang marinig ko ang boses ni Miranda. Agad akong tumingin sa lalaki subalit nakikita ko sa labi nito ang nagtitimping ngiti at tila tuwang-tuwa sa akin. Bigla tuloy lumaki ang mga mata ko dahil totoong nasa harapan ko si Miranda at pinanonood ng lalaki ang aking pagkanta at pagsayaw. Diyos ko po, nakakahiya. Ang masama pa ay nakatapis lang din ako ng tuwalya. Bigla tuloy akong napalabi dahil sa kahihiyang nangyari sa akin. Parang gusto ko na lang lumubog sa ilalim ng lupa at habang buhay nang magtago. Sir Devin, kanina ka pa ba dyan? Alanganing tanong ko sa lalaki. Yes, Selena. Maikling sagot ng lalaki. Pagkatapos ay agad itong tumalikod para lumabas ng silid ko. Subalit muli itong huminto sa paglalakad. Ang pangit mo sumayaw? Para lang tuod sa tigas ng katawan mo, Selena. At ang boses mo? Tila inipit na lata na walang laman? Tuloy-tuloy nalitan niya ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis sa aking harapan. Gigil naman ako habang sinusundan ko ng tingin ng animal na lalaking pusit na iyon. Dahil hindi ko matanggap na pati ang pagsasayaw at pagkanta ko ay nilait lamang nito at yun ang nakakaiyak at nakakagalit. Ang sarap tuloy sipain ng lalaking iyon sa kobra niya. Tumili ako. Ay, may araw ka rin sa akin, Miranda. Malakas na sigaw ko.
Muli din akong bumagsak sa ibabaw ng kama at nagpagulong-gulong na lamang upang maibsan ang labis na pagkainis ko sa lalaki. Hanggang sa magdesisyon na lang akong bumangon para maglagay ng damit sa aking katawan. Muli kong kinuha ang suklay para suklayin ang aking buhok. Nang okay ng itsura ko ay nagpaikot-ikot pa ako sa harap ng salamin at nang magsawa ay lumabas na rin ako ng kwarto. Ngunit nilagyan ko muna ng takip ang aking bibig lalo at may pustahan kami ni Miranda. Panyo na lang ang nilagay ko. Medyo masakit kasi ang packing tape kapag aalisin ko, lalo na kapag dumikit sa aking balat. Kaya tama lang na ang panyo ang gagamitin ko upang makapagsalita din ako. Paglabas ko ng kwarto ay agad akong pumasok sa loob ng elevator. Hindi naman nagtagal ay nakarating ako sa sala ng bahay ni Miranda. Nakita ko pa nga si Ate Belen na busy sa pagpapalit ng kortina sa mga bintana. Ate Belen, tulungan na kita. Wika ko sa babae na makalapit ako dito. Ngumiti pa ako ng matamis sa babae upang ipagbigay alam na seryoso ako na tutulungan ko siya. Naku Ma'am Selena, hindi na po kailangan at matatapos na rin naman po ako. Todo tanggi sa akin ng babae. Hindi muna ako nagsalita ngunit napansin kong matatapos na nga ito. Sayang naman, gusto ko pa naman sanang tumulong sa gawaing bahay. Nakakainip kaya ang walang ginagawa. Parang gusto ko na lang magbilang ng mga langgam sa labas ng bahay. Naupo na lamang ako sa sofa at nag-isip ng malalim. Bigla din ako napanguso nang maalala kong pinapanood pala ako ni Miranda kanina habang nagsasayaw. Ano kayang itsura ko sa paningin ng lalaking iyon? Siguro'y pinagtatawanan ako nito sa kanyang isip o di kaya'y iniisip ng lalaki na may tililing ako. Nahilot ko tuloy ang aking noo hanggang sa nagdaan ng ilang minuto ngunit tulala pa rin ako sa kawalan. Selena, di ba sabi ko sa'yo puntahan mo ako sa aking kwarto? Mabilis ako lumingon kay Miranda na bigla na lang itong sumulpot sa aking harapan. Ngunit tinaasan ko lang ito ng kilay at muli kong ibinalik ang mga mata ko sa pakikipagtitigan sa malaking banga. Kaya lang, napaurong ako nang biglang ilapit ni Miranda ang mukha niya sa akin. Nagsalubong tuloy ang kilay ko. Ayaw mo ba ng another 1,000,000, Selena? Kailangan ko lang na makakausap. Bulong sa akin ni Miranda. Ngunit ramdam kong tila inaakit ako nito. Pero hindi ako magpapaakit sa lalaki kaya naman mabilis akong umalis sa aking kinauupuan. Baka kasi bigla nitong tanggalin ang panyo ko sa aking bibig at sunggaban ng halik ang labi ko. Ayoko na 1,000,000 ibibigay mo sa akin, Sir Devin. Ayos na sa akin na 2,000,000 makukuha ko sa'yo. Saka baka isipin mo ay mukha ko sa lapi. Wika ko sa lalaki habang panay ang pilig ng ulo ko. Hindi muna nagsalita ang lalaki. Pero matama na akong tinitigan sa aking muka. Nakita kong balak na nitong ibuka ang bibig nang mag-ring ang cellphone nito. Agad naman itong umalis sa aking harapan upang kausapin ang caller nito. Yeah, ako nang bahala. Narinig kong sagot ni Miranda sa kausap nito sa kanyang cellphone. Hanggang sa muling bumaling sa akin si Miranda ngunit inilagay ng lalaki ang kamay nito sa bewang niya. Magpalit ka ng dress, Selena. At kung pwede ay mag-ayos ka ng konti dahil may undercover kang gagawin. No worries dahil babayaran kita dito. Anas ng lalaki sa akin. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Nakaawang lang ang aking bibig habang nakatingin kay Miranda. May undercover daw kami at babayaran ako. Magkano ibabayad mo sa akin, Sir Devin? Tanong ko kaagad sa lalaki. 300,000 piso. Mamaya ko na ipaliliwanag ang mga dapat mong gawin, Selena. Wika ng lalaki sa akin pagkatapos ay agad na rin itong umalis sa aking harapan at tila nagmamadali ito. Bigla naman ako napangisi dahil magkakaroon na naman ako ng pera. Dapat talaga panay ang dikit ko kay Miranda upang makakuha ko ng pera sa lalaki. Aba, sayang din ang 300,000 piso na aking makukulimbat sa binata. Mag-undercover lang naman ako. Teka nga muna, ano kayong ibig sabihin ng undercover? Hindi kaya underwear iyon? Namali lang ako ng dinig. Tapos ang bagsak ko pala ay maglalako ng mga underwear sa ukay-ukay. Pero ayos na rin dahil malaki naman ang ibabayad sa akin ni Miranda. Kaya naman, agad akong tumayo para magpunta sa aking kwarto. Agad kong tinanggal ang panyong nasa bibig ko at nagpalit na rin ako ng simpleng dress. May nakita din akong makeup kit. Mukhang bagong lagay lang nito dito. Kasi kanina ay wala pa ang mga makeup kit na ito. Agad kong inayusan ang aking sarili. Kahit paano naman ay marunong ako mag-makeup dahil tinuruan ako ng Melinda. Nang alam kong lalo na akong gumanda, ay nagmamadali na akong lumabas ng kwarto ko. Nagulat pa nga ako nang makita ko si Ate Belen. Kahit ito'y nagulat din nang magkasalubong kami. Ma'am Selena, pinapupunta ka na po ni Boss Devin sa library niya.
pagbibigay alam nito sa akin. Marahan naman akong tumungo sa babae. Pagkatapos ay nagpaalam na din ako sa babae para puntahan si Miranda. Pagdating sa harap ng library ay maingat akong kumatok sa pinto. Narinig ko namang pinapasok ako sa loob ng library. Alanganin tuloy akong ngumiti nang tuluyan ako makapasok sa loob ng library nito. "Maupo ka, Selena." Seryosong sabi ng lalaki sa akin. Agad ko namang sinunod ang ipinag-uutos ni Miranda sa akin at naghintay ako ng sasabihin ng lalaki. Nakita ko may inilabas itong maliit na botelya. May ibinaba din itong 2 picture sa aking harapan. Nakita ko ang 2 lalaki, ngunit hindi muna ako nagtanong kung sino ba ang mga ito. Ito si Mr. Bert Bartolome at itong isang lalaki ay si Mr. Pulco. Ngunit dito muna tayo kay Mr. Pulco. Ang gagawin mo lang sa kanya, ilalagyan mo ng pampatulog ang kanyang iinumin o kakainin na pagkain. Kailangan mo siyang patulugin at kapag nagawa mo iyon ay kami na ang bahala sa kanya, Selena. Paliwanag sa akin ni Miranda. Paano ko siya patutulugin, Sir Devin? Saka paano kung mahuli niya ako? Tapos patayin din ako. Baka hindi na ako makapag-asawa. Reklamo ko sa lalaki. Pangako, hindi ka mapapahamak. Akong bahala sa iyo, Selena. Magtiwala ka sa akin dahil magkakaroon ka pa rin ng asawa. Wika ng lalaki sa akin na may pagsusumamo sa mukha nito. Hindi muna ako umimik. Kailangan kong tanggapin ang alok ni Miranda dahil oras na magawa kong ipinag-uutos nito ay may pera na ako para rin naman sa aking ina. Kaya gagawin ko na ito upang kahit paano may bigay ko rito ang maayos na buhay. Sige, payag na ako. Ngunit kapag ako'y namatay, mumultuhin talaga kita, Miranda. At isasama rin sa hukay. Saka, ibigay mo na sa akin ang 300,000 piso para lalo akong sipagan sa mga pinag-uutos mo sa akin. Nakataas pa ang kilay ko habang sinasabi iyon. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit may kinuha ito sa drawer na brown envelope. Pagkatapos ay iniabot sa akin at agad ko namang kinuha mula sa kamay ng binata. Okay na siguro iyan, Selena. Dahil buong buo ang 300,000 piso na iyan. Hanggang sa tumayo si Miranda. Humakbang din ito sa akin at tumapat sa harap ko. Nakita kong itinaas ni Miranda ang kamay niya at inilapit sa akin tenga. Ang maliit na device na aking inilagay sa hikaw mo ay magagamit ko upang malaman ko kung anong nangyayari sa iyo sa loob ng silid ni Mr. Pulco. Ikaw ang maghahatid ng pagkain sa kwarto niya at ikaw din ang mag-aayos ng silid niya sa loob ng bar na pupuntahan natin. Kapag nakita mong kinain na ni Mr. Pulco ang pagkain niya na may pampatulog, ay pwede ka nang lumabas ng silid nito. Kapag nakalabas ka na ng kwarto niya ay huwag kang magpapahalata sa mga taong makakasalubong mo, Selena. Bilin sa akin ni Miranda. Sige, gagawin ko ang aking makakaya, Sir Devin. Relax dahil marami mga NBI sa loob ng bar na iyon at hindi kita hahayaan na mapahamak. Dahil ako ang mananagot kay Jessica. Bulong sa akin ni Miranda. Nag-angat naman ako ng tingin kay Miranda ngunit nakita kong seryoso itong nakatitig sa aking labi. Napansin ko rin gumalaw ang Adam's apple nito hanggang sa dahan-dahan nitong inilapit ang labi sa akin. Hindi ko tuloy alam kung lalayo ba ako o ipipikit ko na lang ang mga mata ko. Ay, anong gagawin ko? Langya, hindi pwede ito. Mabilis akong lumayo sa lalaki. Bigla ding lumakas ang kabog ng dibdib ko, lalo at may balak pala na halikan ako ni Miranda. Bigla naman akong tumingin sa lalaki at kitang-kita ko ang pagngisi ng lalaki. Aba, mukhang ayaw magpatalo ni Miranda dahil nagbabalak pala ang lalaki na lapain ang labi ko. Mabuti na lang at naging alerto ko kaya hindi natuloy ang plano ni Pusit sa akin. Nice move, Selena. Sabay talikod nito. Nasundan ko na lamang ito ng tingin at nakita kong may kinuha itong baril at inilagay sa likuran nito. Hanggang sa yayain na ako nitong lumabas ng library. Ako naman ay nakasunod lamang sa lalaki. Hindi din ako masyadong lumapit dito at baka bigla na lamang akong hilahin ni Miranda at isandal sa pader para paghahalikan. Baka biglang maging bato ang 2,000,000 piso ko. Sayang naman iyon. Pagdating sa harap ng kotse ni Miranda ay agad kaming sumakay sa loob. Walang salita na pinatakbo ng binata ang sasakyan niya. Ngunit bago kami papunta sa bar ay dumaan muna kami sa Chinese restaurant. Kailangan daw muna namin kumain. Pagpasok sa loob ng Chinese restaurant ay agad kaming inasikaso ng mga staff. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pagkain namin ngunit bigla akong napangiwi dahil wala akong makitang kutsara o tinidor. Ang tanging nandito lang ay mga bilog na stick. Ito ba ang pinaka-kutsara namin?
Kaya naman umikot ang mga mata ko sa buong paligid at nakita kong ang mga bilog na stick ang ginagamit ng mga customer sa restaurant na ito. Ang arte naman ng lugar na ito. Pwede namang kutsara ang gamitin, may pastik-stick pang nalalaman. Kung alam ko lang na dito kami pupunta, di sana nagdala na lang ako ng sariling stick ko na malapad ang dulo. Pasimple ko tuloy ikinuyom ang mga kamao ko dahil sa labis na inis. Ang sarap pa namang kumain lalo't nakakatakam ang mga order ni Miranda na mga pagkain. Kumain ka na, Selena. Busog pa ako, Sir Devin. Tanging nasabi ko. Kinuha ko na lang ang baso na may lamang tubig at tuloy-tuloy itong ininom para tuluyan ako mabusog. Pero ang totoo ay gutom na ako. Narinig ko namang tinawagan ni Miranda ang waiter ng restaurant na ito. Hindi ko naman narinig ang mga sinabi ni Miranda sa waiter. Hanggang sa tuluyang umalis ang waiter. Ngunit muli din bumalik dito. Bigla naman akong natuwa dahil may daladala na itong kutsara at tinidor. Kumain ka na, Selena. Utos ni Miranda sa akin at inilagay din sa akin plato ang kutsara at tinidor. Gumanda tuloy ang ngiti ko sa lalaki. Walang salita na kumain na lamang ako. Halos hindi nga ako tumitingin kay Miranda lalo't sarap na sarap akong kumain. Hanggang sa lumipas ang mahabang sandali nang matapos din akong kumain. Mas nauna lang si Miranda matapos kumain. Ngunit hindi naman niya ako pinagmadali at hinintay niya akong makatapos. Maya-maya pa iniyaya na ako ni Miranda na lumabas ng restaurant na ito. Pagdating sa harap ng kotse nito ay agad na kaming pumasok sa loob. Lalo at dapit hapon na. Ang tagal pala namin sa loob ng restaurant na iyon. Palihim na lamang ako ngumiti. Hindi nagtagal ay tuluyan kaming nakarating sa tapat ng bar. Bigla naman akong kinabahan. Bago kami lumabas na Miranda ng kotse nito ay may ibinigay ito sa akin na paper bag. Yan ang susuotin mo, Selena. Relax ka lang at huwag kang kabahan upang magawa mo ng tama ang mga pinag-uutos ko sa iyo. Wika nito sa akin. Inabot din sa akin ni Miranda ang maliit na botelya na may gamot sa loob. Agad ko namang tinanggap ito. Marahan na lamang akong tumango sa laki. Bigla din ako napalingon sa bintana ng kotse ni Miranda dahil may kumatok doon. Agad namang ibinaba ni Devin ang bintana. Okay na po ang lahat, Mr. Miranda. Pabulong na sabi ng lalaki. Okay, kayo na ang bahala sa kanya. Sagot ni Miranda sa lalaki. Lumingon pa nga ito sa akin at tila sinasabi ng mga mata nito na huwag ako matakot. Umiwas na lamang ako ng tingin kay Miranda. Nagmamadali din ako lumabas ng kotse para sumama sa lalaki. Napansin kong hindi kami dumaan sa entrance at sa fire exit kami dumaan papunta sa itaas ng bar. Panay din ang linga nito sa buong paligid hanggang sa makarating kami sa isang kwarto. Agad itong binuksan ng pinto gamit ang susi. Pinapasok ako ng lalaki sa loob ngunit inilagay nito sa palad ko ang susi ng kwarto na ito. Ma'am, magbihis na po kayo dahil darating na po ang mga pagkain na dadalhin sa kwarto ni Mr. Pulko. Oras na magawa mo ang plano, ay dito ka rin pumunta sa kwartong ito dahil dito ka pupuntahan ni Mr. Miranda. Bulong sa akin ng lalaki. Agad niya akong pinapasok sa loob ng kwarto, lalo at may narinig kaming papalapit. Agad ko namang inilak ang pinto at nagmamadali na ako nagbihis. Isang maikling palda kaagad ang akin nakita. Dali-dali ko na lang sinuot ang uniform. Kung hindi ako nagkakamali ay ito ang mga uniform ng staff ng bar na ito. May nakita din ako mga nameplate. Kikay Goy. Malakas na pagkakabasa ko sa magiging name ko ngayong gabi. Hindi na lang ginawang Kikoy ang apelyido ko. Salbahe talaga itong si Miranda. Sabay iling ng ulo ko. Nang alam kong ayos ng itsura ko ay napangiti na lamang ako. Sobrang ganda ko talaga. Malakas na bigkas ko at nagbuhat na talaga ako ng sarili kong upuan. Sinong duling ang nagsabi na maganda ka, Selena? Umawang tuloy ang bibig ko nang marinig ko ang boses ni Miranda malapit sa may tenga ko. Hanggang sa pumasok sa utak ko na may inilagay nga pala sa aking hikaw si Miranda kanina. Ikaw ba? May nagsabi na ba sa iyong mukha kang butiting dagat? Walang prenong sabi ko. What did you say again, Selena? Malakas na sigaw ni Miranda mula sa maliit na device na nasa tenga ko. Ngunit hindi ko nalang pinansin ang lalaki nagwawala. Saka malayo naman ito sa akin kaya safe na safe ako. Napatingin naman ako sa pintuan ng kwarto ko dahil may kumatok doon. Baka bumalik na ang lalaking kasama ko kanina. Kaya naman dali-dali ako lumapit sa pinto para buksan ito. Agad naman bumungad sa aking harapan ang lalaking kasama ko kanina. Napatingin din ako sa trolley tray na may mga pagkain. Agad naman akong tumungo sa lalaki at nagmamadali na itong umalis sa aking harapan. Agad ko namang itinulak ang trolley tray.
papunta sa harap ng pinto ng silid ni Mr. Pulko. Ngunit kinuha ko ang binigay na gamot sa akin ni Miranda. Ang sabi ni Miranda ay ilagay ko raw sa pagkain o inumin, kaya sa juice ko na lang inilagay ang gamot. Naglagay din ako ng face mask at yun ang utos ni Miranda. Hanggang sa makita ko ang doorbell kaya pinindot ko ito at yun ang utos ni Miranda sa akin. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng silid ni Mr. Pulko. "Good day po, sir. Heto na po mga order nyo." Wika ko sa lalaki. Aaminin kong kabado ako lalo at unang beses ko mag-underwear. Undercover pala. "Dalhin mo dito sa loob, babae. Hindi ka binabayaran dito para lang tumunganga dyan sa labas." Pasinghal na sabi sa akin ng Mr. Pulko. Umirap na lamang ako sa hangin hanggang sa itulak ulit ang trolley tray papasok sa loob ng silid ng lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, sa edad nito ay nasa 40 plus na ito. Ngunit mukhang babaero pa rin ang lalaki. "Mukhang bago ka sa bar na ito. Tama ba ako? Hindi ba sinabi sa'yo na may-ari ng bar na ito na lahat na naghahatid sa akin ng pagkain ay sinasayawan ako habang kumakain?" Narinig kong sabi ni Mr. Pulko. "Damn it!" Biglang sigaw ni Miranda at ito'y narinig ko sa maliit na device na nasa akin tenga. Ngunit hindi ko ito pinansin. Tumingin na lamang ako sa lalaki na ngayon ay nakaupo sa sofa habang nagsisimula na itong kumain. "Sinabi po sa akin, sir, ngunit parehas kaliwa at tabingi ang aking paa. Baka mainis ka lamang sa akin." Nakatungong sabi ko sa lalaki. "Wala akong pakialam kung parehas kaliwa o tabingi ang paa mo. Basta sumayaw ka para malibang ako." Pasigaw na utos nito sa akin. Agad naman ako sumang-ayon sa ipinag-uutos ng lalaki. Bahala na, ang mahalagay mabigyan ko ng aliw ang matandang hukluban na ito. Ilang beses din akong tumikim bago sinimulan ang pagkanta ko.